Guys, good morning. Magsishare lang po ako ng konting word of God sa atin. Nawa ay makinig po tayo sa may gustong makinig. Ang talakayin po natin ngayon ay the importance of prayer and fasting. Gaano ba kahalaga ang panalangin sa iyo? Panalangin sa akin. Napakahalaga po ito, ang panalangin. Ang panalangin po ay ito yung pakikiusap natin sa Diyos. Ito po yung two-way of communication. Tulad, halimbawa ng isang television. Kapag ang ating television ay walang signal, napakahirap pong makapanood. Malabo yung channel. Halos di mo makita yung tao. Hindi mo mailipat ng ibang channel. Kung may time na ayaw siyang magbukas, ganun din sa cellphone. Pag walang signal, napakahirap kang mag-chat, napakahirap mong gumamit ng cellphone pag walang signal. Ganun din po sa ating Panginoon. Kailangan mayroon tayong communication sa Panginoon. Ano ba itong communication na ito? Ito po yung pananalangin. Kaya po ito tinawag ng two-way communication. Ito yung pag-usap sa Diyos sa atin. Ito yung pagsasabi ng lahat ng mga bagay sa Kanya, tulad ng iyong balakin sa buhay, problema, kasalanan, pagsubok, kamalian, kalungkutan, ligaya, kaibigan, kaaway at iba pa. Ang lahat ng yan na nabanggit ko ay pwede natin yan sabihin sa Panginoon. Ito'y pakikipag-usap ng tulad ng anak sa kanyang ama. Kausapin siya sa iyong pamamaraang salita sapagkat naiintindihan ka niya. Kumbaga, wala naman tayong bagay na pwedeng itago sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mahiya na lumapit sa Panginoon. Ang lahat ng bagay pwede nating sabihin sa Kanya sa pamagitan ng two-way communication. Two-way communication nga yung pag-ugnayan natin sa Panginoon, pananalangin. Kasi pag walang pananalangin, wala tayong koneksyon sa Panginoon. Pangalawa, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi dyan natin malalaman kung ano ang plano, kung ano ang purpose ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Yun po yun. Gaano ba kahalaga ang panalangin sa iyo? Bakit kailangan akong manalangin? Tingnan po natin sa Mateo 7:7. Sabi doon, magsingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo makasusumpong, magsituktok kayo at kayo bubuksan. Ayan po. Ibig sabihin, may mga bagay talaga na kailangan hilingin natin sa Panginoon at tayo pagbubuksan. Kagaya po ng halimbawa, kailangan natin ng trabaho. Ihingin natin sa Panginoon. Pero sabi niya, magsihanap kayo at kayo bubuksan. Ibig sabihin, mayroong aksyon na gagawin. May ka at nasa bahay ka lang naghahantay. Kailangan talagang may gagawin kang paraan. Kahanap ka at makasusumpong ka. Kakatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ibig sabihin, pagkatok mo sa Panginoon, bubuksan niya ang langit, yung answered niya, prayer sa atin. Then, gaano kadalas dapat akong manalangin? Kailangan 3 times. Hindi lang 3 times. Kahit anong oras pwede tayong manalangin, kahit tayo naglalakad, basta mayroon tayong kailangan, sabihin natin sa Panginoon. Kasi naiintindihan naman niya tayo. Kahit saang lugar kasi nandoon ang Panginoon. Kasalanan ba sa Diyos na hindi manalangin? Para sa akin, kasalanan yun, hindi tayo manalangin sa Panginoon kasi umaasa tayo sa sarili nating lakas. Diba? Tingnan muna natin doon sa Mateo 7:11. Karugtong po ito doon sa panalangin. Sabi doon, kung kayo nga bagaman masasama at marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na nagbibigay ng mabuting bagay sa nagsisingi sa Kanya? Ibig sabihin ko, yung mga ama daw natin sa laman, may time na mga tinawag kasi dyan, masama daw. Pero pag naghingi ang kanyang anak, binibigay niya. Gaano pa kaya ang ama nating nasa langit na hindi ibigay sa atin ang ating pangailangan? Diba? Natin ang 1 Samuel 12:23.
1 Samuel 23. Sabi dito, sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin. Dahil sa inyo, hindi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Ayun, tingnan naman po natin sa English. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord and ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Kailangan daw po talagang manalangin tayo sa Panginoon. Kasi kung di tayo mananalangin sa Panginoon, may time na tayo ay sa Panginoon. Kaya kasalanan tayo pag di tayo nanalangin. Pero pag nanalangin tayo sa Panginoon, may iwasan nating magkasala kasi nandun yung i-guide tayo ng Panginoon. Diba? Paano pag hindi ako nanalangin? Ito po yung tanong. Una, walang pagpapala. Kalawa, may sumpa. Sabi diyan po sa prayer. Tingnan po natin sa 2nd Chronicles 7:12. Sabi po doon, and the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard the prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Kaya ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi at sinabi sa kanya, aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking pinakabahay na inano. Maging si King Solomon ay dumadalangin sa Panginoon at narinig ng Panginoon at siya ay tumutugon. Kaya napakahalaga ang panalangin. Si King Solomon nananalangin, hindi siya umaasa sa sarili niyang katalinuhan. Talagang bago siya naging hari, ano ba hiningi niya? Hindi naman blessing, hindi naman pagpapala, kundi wisdom. Kaya napamahalaan niya ng maayos ang binigay sa kanyang pagiging hari ng Panginoon. Kaya kailangan natin talaga ng wisdom and knowledge. Hingin na natin yan sa Panginoon, galing yan.